Hello mga guys, dito naman po tayo sa ating page Security Marino OFW. No, magbibigay naman po ng ideya sa ating mga aspirant at nangangarap magbarko. Yung topic natin ngayon regarding po to sa mga Pilipino uniform personnel diyan sa atin sa Pilipinas, no, na nabilong sila sa Philippine National Police, PNP, at sa Armed Forces of the Philippines, any branches of AEP. So itong payo po to kasi maraming mga uniform personnel ay nangangarap na magtrabaho sa cruise ship, no? So ang aking mapapayo lang po sa inyo, kung matagal na po kayo sa serbisyo at umabot na po kayo ng 10 years, 5 years, 8 years, no? So nagkakaroon na po kayo ng ranking diyan sa inyong career bilang uniform personnel. So wag niyo na pong pangarapin magbarko, no? Pinapaalala ko, sayang po ang yung sacrifice nyo sa training nyo. 6 months kayo nag-training, kung meron man kayo schooling. So, pinaghirapan nyo po yun, no? So, kung wala naman po kayo problema sa inyong trabaho dyan sa atin, sa Pilipinas, at okay naman po yung pasahod ng PNP, kaya lang alam ko may mga problema ang ibang uniform personnel natin dahil po sila po ay may mga loans sa Upsly. So hindi sila naging masaya sa kanilang trabaho dahil po ay maliliit na lang po yung sinasahod nila dahil po doon sa loan nila, no? So alam ko yan po yung mga number one ng mga dahilan bakit gusto nila magbarko at gusto nila takasan po ang kanilang loan sa Upsly. So karamihan sa mga nag-a-apply ngayon ay nasa serbisyo at active pa sa serbisyo, no? So kung ako sa inyo, huwag nyo ituloy, no? Tapusin nyo muna yung 20 years in service, optional retirement, no, at the age of 45, 43 o 47 at malakas pa yung katawan nyo, pwede kayo mag-apply sa cruise line. Double income po kayo, meron kayong pension sa Pilipinas at meron kayong sinasahod dito sa barko. No, pero kung kayo ay nag-resign sa inyong trabaho bilang uniform personnel at nag-onboard dito sa barko o napalad mo kayo sumampa dito sa barko at nagkakaroon kayo ng problema, mapapauwi kayo, no? So hindi nyo matatapos yung kontrata nyo, no? So ang trabaho po natin dito ay kontrata lang, 8 months, 7 months contract. Pinipirmahan po natin yan dyan sa ating crewing agency sa Manila, no? So yan po, bubuuin natin yung kontrata hanggang matapos kung okay po yung ating performance at mabigyan po tayo ng balik sa barko, no? So yan po yung aking binibigay sa inyong mga ideya sa mga uniform nating personnel dyan sa atin sa Pilipinas kung nangangarap po kayo, no? Dapat yung na totally na talaga kayong hindi na connected diyan sa PNP or sa AFP, no. Yan lang po ang aking mapapayo sa inyo, no. Huwag niyo sayangin yung serbisyo niyo, pinaghirapan niyo, nag-training kayo diyan, gumagapang-gapang kayo sa training, naka-experience pa kayo ng combat operation o encounter. So pinaghirapan niyo yan, no. Huwag niyo sayangin yung panahon niyo, tapusin niyo, optional 20 years. Mabilis lang yan, no. At yun po ang pagkakataon na pwede na kayo mag-apply sa cruise ship. Mabilis po kayo matanggap at meron kayong pension na tinatanggap dyan sa atin sa Pilipinas. Yan lang po ang mapapayo ko. Huwag kayong, kasi maraming PNP, AEP na nag-onboard ngayon, minsan napapauwi sila dahil sa mga, hindi ko alam kung anong mga kadahilanan nga di nila natatapos yung kontrata. So, ang pinapangarap, ang mga purpose po nila yan, mabigyan ng magandang future yung kanilang mga anak, pamilya, no? So dyan sa PNP, kung okay lang po, kung maganda naman po benepisyo dyan, dyan na lang po kayo, no? So yan lang po ang aking may papayo sa inyo at sana pakinggan nyo at God bless po sa inyong lahat at have a wonderful day.